itong apat na ito nagsisimbolo ng ating mga puso. Ang sabi ng verse 4, ulitin natin. And it happened as he sowed the seed, some fell by the wayside. Ayun, saan napunta? Ito yung wayside. At ang sabi, and the birds of the air came and devoured it. May kumuha, may nagnakaw doon sa seed na naihasik sa puso ni Brother Jerry. At ang sabi ng verse 15, kung babasahin natin, kasi sabi ng mga disciples, Lord, ano ibig sabihin nitong parable na sinabi mo? Sabi ng verse 15, these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, nakarinig si Brother Jerry, nakarinig. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Nakarinig, sayang, no? Nahasikan na. May tutubo na sana. Pero ano nangyari? Ninakaw yung word na naihasik sa buhay niya. Kaya may mga tao, mga kapatid, na kahit anong pangaral mo, ayaw talagang maniwala. Kasi pinanakaw na nila sa kaaway yung word. Minsan, yung mga iba sa atin dito nakaupo, pero hindi naririnig yung pinapangaral. Pero nakaupo. Pero ang laman ng puso, ano kayang lunch mamaya? Sarap kaya yung adobo o yung sinigang? Pinanakaw na yung word. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong ipanakaw ang word. Amen. Kasi ang diablo, John 10:10, the thief comes to steal, to kill. Sayang yung seed. Sabi mo, sayang yung seed. Amen. Huwag mong ipanakaw. Kaya the first kind of heart is the empty heart. Wala nang laman. Tinakaw kasi. Alam niyo mga taong walang word, hungkag ang buhay. Yung taong walang word, laging malungkot. Yung walang word, nadidepress. Yung walang word, naghihirap. Kasi, hungkag. Kaya pinipilit nilang takpan yung hungkag sa puso nila. Iinom sila, maninigarilyo, magbabarkada, magchichismis, maninira. Bakit hungkag? Kasi ang puso, walang laman ang puso. This is an empty heart. Pangalawa, the empty heart. Number one is the empty heart because they hear the word but they don't really ingest the word. The word gets stolen by the enemy. That's why it became empty. Kaya pumasok sa church na may sama ng loob, lalabas ng may sama ng loob. Pumasok sa church, bitbit ang nakaraang buhay, lumabas, ganun pa rin ang buhay. Hindi maiwan-iwan ang kasalanan. Hindi maiwan-iwan yung kasinungalingan. Kasi hindi na ipamuhay. Pinanakaw ang word. Kapag hindi natin na ipamuhay ang word, nanakawin ng diablo yan. Kaya nagtataka tayo, bakit nasa church naman si kapatid? Patagal naman na siyang Kristyano, ba't ganun pa rin ang buhay niya? Kasi nanakaw lahat. Dahil hindi ipinamuhay. Hindi pinractice yung narinig. Kaya sabi ng James, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Do what it says, James 1:22, para hindi manakaw, kapatid, yung seed, yung word, ipamuhay yung narinig. Palakpakan natin ang Diyos. Sabihin natin sa katabi natin, ipamuhay natin yung narinig natin. Amen? Pag sinabi ng word, magpatawad, magpapatawad ka. Pag sinabi ng Lord, limutin mo na ang nakaraan, limutin mo na. Pag sinabi ng Lord, confess your sins, i-confess mo kay Lord yung mga kasalanan. Can you say amen? Let us not be merely hearers, but doers of the word. Amen! When the word says, repent, for the kingdom of God is at hand, we need to repent. If the word says, be ye holy, for I am holy, we must do what the word says.